naman tayo nagising mga kasari dahil magmamamis duty na naman po tayo. 4:30 na nga sa mga oras na yan mga kasari at nag-aayos na nga yung aking Junakish. Hindi mabubuo yung pag-aayos ni Junakish nang hindi ako nag-a-assist sa kanya. Kaya ayan, bago matapos ang kanyang pag-aayos, nagpalagay naman ng ribbon sa kanyang buhok para naman daw maganda tignan. Medyo natagalan pa nga sa paglagay ng ribbon mga kasari dahil ayan, medyo may pagka-arte at syempre kailangan ayusin, dapat pantay-pantay at hindi buhol-buhol yung pagkalagay ng ribbon sa kanyang buhok. Papalagay talaga siya ng ribbon sa kanyang buhok mga kasari dahil yung buhok niya kasi is hindi natatalian kaya nilalagyan niya lang ng clip sa may likuran. Aga kasi yung pasok ni Junakish mga kasari, kailangan 6 o'clock is nandun na siya sa school. Kaya lang mga kasari, sa mga oras na yan is talaga ang hirap-hirap asikasuhin ni Junakish kasi nga napakabagal kong kumilos. At ayan nga, dahil hindi pa tapos sa pag-aayos si Junakish is antay muna tayo ng ilang minuto. Ewan ko ba kung bakit ang tagal-tagal kumilos, ako naman pag kumikilos is sandali lang. At ayan nga, sa wakas is nag-aya na ngang umalis dahil ayan, kung nakita nyo palabas na yung araw. Kasi nga 5:30 na sa mga oras na yan at ihatid ko na yung aking Junakish. At pagkatapos ko naman hinatid yung anak ko mga kasari is ayan naman ako sa aking munting tindahan. Na-deliver na rin kasi yung aking uling kaya kailangan ko nang i-repack ng tigi 1 kilo. Ang benta ko nga pala mga kasari sa isang plastic ay 10 piso. Dito kasi sa lugar namin mga kasari talagang walang nagbebenta ng uling. Kaya ang sabi ni Habi, bakit hindi ako magtitinda ng uling? Meron namang nagdi-deliver. Yung uling naman kasi mga kasari is dinadala lang dito yan sa akin at hindi ko binibili, binibigay lang ng libre. Kaya ang sabi sa akin ni Habi, kesa naman daw matatambakan ako ng maraming uling dito sa bahay, bakit hindi ko na lang i-repack at ibenta? Yung uling ko na nirepack ko last month is naubos na at ayan na naman ngayon, magre-repack na naman tayo uli. Kasi nga wala na akong stock na nakadisplay doon sa harapan na aking munting tindahan. Medyo inaantok na nga ako sa mga oras na yan mga kasari dahil ang aga-aga ko nga gumigising. Pero wala akong magawa dahil kailangan kong tapusin lahat ng aking gawain dito sa aking munting tindahan at sa aking munting bahay. Pagkatapos kasi ng lahat ng gawain ko dito mga kasari is natutulog po ako ulit. At pagdating naman ng alas 12 is sinusundo ko si Junakish. Pagka-uwi naman ni Junakish, saka ko naman aasikasuhin dahil pakakainin ko tapos lalaban ko yung kanyang damit. Pagkatapos naman is magluluto ako dahil pagdating ni Habi galing dun sa kabilang tindahan namin is talagang kumakain siya dito sa bahay. Kaya ang inyong kasari, makakapagpahinga lang talaga ako ulit pag oras na ng tulog ko sa gabi. Sasara nga pala ako ng aking tindahan mga kasari sa gabi is 7 o'clock. Kasi nga yung aking mga kapitbahay is maagang natutulog. Kaya maaga pa lang is nakasara na aking munting tindahan. Meron akong isang loyal na customer na bago ako magsasara sa gabi, is talagang narorotan niya na gabi-gabing bumibili sa akin ng yelo. At pag nakabili na sa akin ng yelo mga kasari yung aking loyal na customer, isa ka na ako magsasara kasi mga kasari kaya inaantay ko pong bumili yun. Tuwing bumibili sa akin ng yelo kasi yun mga kasari talagang umaabot ng 60 peso. Sayang naman kasi mga kasari kung hindi mo aantayin at magsasara ka kaagad. Benta din yon at loyal customer yung palaging bumibili sa akin. At ayan na nga mga kasari, tapos ko nang i-repack yung aking uling. Ganyan karami yung aking 10 piso at nasa 1 kilo din. O paano ba yan mga kasari? Ako na muna yung maglilinis at magliligpit at i-display ko pa yung aking uling. Bye-bye!